So once na lumubog po ang ating araw, ano na po ba mangyayari? Didilim ang ating pinangitan, magagabi po. At lalabas yung pinatawag po natin night sky. So ito po yung ating night sky. During our night sky, ano po ba yung pwede natin makita? Aside po sa mga stars, good. Aside po moon and stars, ano po po? Okay, so yung star planet, very good. Aside po sa mga ito, we can also see the Milky Way galaxy. So hindi po yan cloud ha, yan po ay Milky Way galaxy. Diyan po kasama ang ating solar system. Okay, ang tanong ko po ay ganito. Paano po ba natin malalaman kung star o planet yung nakikita natin nang hindi tayo gumagamit ng telescope? Kumikinang! Kumikinang o nagtitwinkle. Okay? Ayun po ang pagkakaiba ng stars at ng mga planet. Ang mga stars po ay nagtutwinkle at ang mga planets po ay hindi. Bakit po ba nagtutwinkle ang mga stars? Kasi nga po, una ay napakalayo nila mula sa atin. At pangalawa po ay dahil po sa atmosphere na meron po tayo sa planet Earth. So anyway, reason bakit nagtutwinkle ang mga stars. Which means ang mga planets, stable lang po ang liwanag na pinapakita nila katulad po ito. So yun po ay isang planet. How many planets do we have in our solar system? 8. And this is one of those 8 planets. Yan po ay ang planet Mercury! Jupiter. So ang planet Jupiter po, once na pumunta po tayo dito from planet Earth, it will take 3 years para makapunta po sa kanyang orbit at 6 years para makapunta sa loob ng planet Jupiter. Pero dahil sa loob ng ating moon, nandito po tayo, makakapunta po tayo ng Jupiter within 5 seconds. So let's start the countdown in 5, 4, 3, 2, 1. This is the Jupiter. Solar system. So po ang pinakamalaki, it is also called the gas giant. Dito po sa planet Jupiter natin makikita, yung pinakamalaki at pinakamahabang bagyo na nag-exist, which is the Great Red Spot. The largest and the longest storm that exists in our solar system. In planet Jupiter, it has 95 moons. The 4 largest moon of Jupiter is called Galilean satellites because they are discovered by Galileo Galilei. So yung 4 na moons po ngayon, ang pinakamalaki po ay si Ganymede. Yung same size po ni planet Earth ay si Europa. Si Callisto, siya po yung may tubig. At si Io, siya naman po yung may vulkan. So ayun po yung 4 Galilean satellites or moons ni planet Jupiter. Now, aside po dito, base po sa pag-aaral, pag pumunta po tayo sa planet Jupiter, alam niyo po ba na napakabaho po dito? Dito po ay amoy ito. Yes po, amoy ito sa planet Jupiter. Dahil po sa sobrang dami ng gas sa planet Jupiter. And to be more specific, ang pinakamaraming gas po sa Jupiter ay methane and helium. Kaya napakabaho ng planet Jupiter. Okay? So let's go back to planet Earth. Now, just like you said, kanina po, na kaya natin makita ang ating moon. Ang tanong, nasan po ba ang moon natin? Okay, ito po. So, ang moon po natin, once na pumunta po tayo from planet Earth to moon, it will take 3 days. 3 araw po para makapunta tayo sa ating moon. Pero dahil nandito po tayo sa loob ng ating moon, yung 3 days po na yun ay gagawin lamang natin 3 seconds. So, let's start the countdown once again in 3, 2, 1. This is so, ang po natin, ang pinaka-pangalan po na po natin ay Luna. Si Luna po ay 4.5 billion years old. At sino nga po yung nakatapak sa moon? Si Neil Armstrong. Pero, bago po si Neil Armstrong, bago ang mga tao, sino po ba or anong unang living creature ang pinadala natin sa outer space? Aso. Okay? Anong pangalan ng
song? Marvin! Laika. O, Laika! First movie picture na pinadala po natin sa outer space. And now let's talk about the stars. Those stars that we can see during our night sky, they are used to tell time and to tell directions during the ancient times. And for them to remember those stars, they are given the stories. And those stories are based on Greek mythology. That's why we have the constellations. So we have 88 constellations in our sky. At magbibigay bago po ako magbigay ng isang kwento about sa kanila, may tanong po ulit ako. Among these 88 constellations, sino po sa kanila ang may pinakamaraming brightest star? Okay, ang tamang sagot po ay si Orion. Si Orion po ay may limang brightest star na bumubuo po sa kanya. Pangalanan po natin yon. Una po ay si Betelgeuse, yung nandito sa kanyang heart. Si Rigel, yung nandito sa kanyang leg. At yung tatlong star na bumubuo sa Orion's belt ay si Alnata, Alnalam, at si Mentaka. So yun po yung 5 brightest star na bumubuo po kay Orion. Okay, so ngayon po, let's know more about Orion. So this is the story about Orion. So Orion po ay isang napakagaling na hunter. Dahil po sa sobrang galing niya at sobrang bilib niya sa sarili niya, nag-declare po siya na papatay niya ang lahat ng animals sa buong mundo. So dahil po dito, nagalit po si Gaia, the goddess of earth, doon sa declaration ni Orion. So ang ginawa po ni Gaia, nagpadala po siya ng isang creature na papatay kay Orion. At yung creature po na yun ay isang scorpion. So one day, habang naglalakad si Orion, aksidente na po natapakan yung scorpion na yun, at dahil po dito, ito po ang naging sagi ng kanyang pagkamatay. So naawas po si Zeus kay Orion, kaya ginawa niya ito constellations. Kasama po yung scorpion na pumatay sa kanya, at yung scorpion po na yun ay naging kasama sa ating zodiac sign na si Scorpio. So ayun po yung kwento ni Orion. Now let's talk about our zodiac signs. How many zodiac signs do we have? 11. We have 12 zodiac signs in our sky. Pero sino po ba yung nagsabi na 12 lamang ang zodiac sign? Okay? So ano po yung pinagbasihan nila doon? Yun po ay yung ating ecliptic light. So lahat po ng madadaanan na constellation ng ating ecliptic light ay part ng ating zodiac sign. For example, we have Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Pisces, Aquarius, Capricorn, and Sagittarius. So, yan. So, sino po ba yung top 13 na zodiac sign? Yung top 13 po na zodiac sign, ang pangalan niya po ay Ophiuchus, the serpent bearer. Bakit po hindi sinama ng mga manguhula si Ophiuchus? Kasi nga po, naniniwala sila na ang number 13 ay Malas! Kaya hindi po nila sinama si Ophiuchus sa bilang ng ating mga zodiac sign. So, ngayon po si Ophiuchus, the serpent bearer. Okay? Scorpion! So now, aside from our constellations, aside from our zodiac signs, we also have the nebula. Nebulas are the birthplace of a star, and they are named based on their appearances and based on their location. For example, we have here what we call the Rosette Nebula. Tinawag po siyang Rosette Nebula kasi po ang kanyang itsura ay nagre-resemble po ng isang bulaklak. To be more specific, ng isang rose. Kaya siya tinawag na Rosette Nebula. Okay? Aside from Rosette Nebula, we also have the Spirograph Nebula. Dahil siya naman po ay mukhang spiral. Kaya siya tinawag na Spirograph Nebula. Okay. Aside from our nebulas, meron po tayong inaabangan ng mga bata tayo para makapag-wish. Ano po yun? Shooting star! Shooting stars or wishing stars, but they are not real stars. They are space rocks. And those space rocks, once na mag-pass through na po
sila sa atmosphere ng Earth, ang tawag na po natin doon ay Meteorite. meteors. At yung mga meteors po ngayon, ang phenomena na kapag tuloy-tuloy o sunod-sunod ang pagdaan ng mga meteors sa atin, ang tawag po doon ay Meteor storm. meteor shower. So ito po ay isang example ng meteor shower. At ang pinaka-the best time po para manood ng meteor shower ay sa pagitan po ng alas 2 hanggang alas 4 po ng umaga. So ngayon, pili po tayong lahat sa south dahil may papanoorin tayong video about kung paano nagsimula ang buhay sa ating universe base po sa science. Ano? Ba't mo na siya sabi? Space probe and our destination is the planet Earth. The word Earth means the ground. Akala sila sa German. Marvin! We have here the molecular structure of water. We have 2 hydrogen and 1 oxygen, or H2O. Marvin! Okay mo yan. Experience the transformation of matter. Molecularium, a magical musical adventure in a world of atoms and molecules. And now we are here, the periodic table of elements. We have 6 different elements that are essential to create life. What are those 6 elements? We have carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, and sulfur. Or not, the